Mayabang na nagtanong si Pang Hu kung handa na ba si Chen Do. Ayon sa kanya, maghintay na lang daw si Chen Do na yakapin ang kanyang hita at umiyak habang humihingi ng awa. Malamig ang sagot ni Chen Do. Habang dahan daw ang bumabalot sa kanyang katawan ang bughaw na aura, tahimik niyang sinabi, tingnan na lang daw nila. Sa isang iglap, biglang kumilos si Pang Hu. Halos tumama na sa mukha ni Chen Do ang napakalaki nitong sandata. Ngunit bago pa man tumama ang atake, mayabang na sumigaw si Pang Hu na masyadong mabagal ang reaksyon ni Chen Do. Dahil dito, nabahala ang mga nanunood na estudyante. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang life intensity ni Chen Do ay isang buong antas na mas mababa kaysa kay Pang Hu. Sa ganitong klaseng labanan, kahit 0.1 na agwat ay sapat na upang matukoy ang panalo, lalo na kung isang buong level ang diferensya. Para sa kanila, tapos na ang laban. Sigurado raw na matatalo si Chen Do. Ngunit sa gitna ng kanilang pangungutya, biglang napansin ni Teacher Ling ang isang bagay. Ang life intensity ni Chen Do ay umabot na sa 5.2. Nakakagulat iyon, kahapon lamang ay 5.1 pa lang ito. Isang araw pa lamang ang lumipas, paano siya umabot agad sa 5.2? Sa kabilang banda, humalaklak ng malakas si Pang Hu. Buong determinasyon niyang ipinahayag na talo na si Chen Do. Muli niyang inihampas ng malakas ang kanyang sandata. Ngunit bigla siyang nagulat, wala siyang tinamaan. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niyang si Chen Do ay kalma at nakapwesto, malinaw na naghahanda para umatake. Ilang saglit lang ang lumipas bago ngumiti si Chen Do. At sa sandaling iyon, pinakawalan niya ang kanyang atake, ang Pale Dragon Point Thrust. Isang malakas at matalim na bughaw na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan at direktang tumama sa malaking katawan ni Pang Hu. Dahil sa lakas ng atake, napalipad sa ere ang kalaban at malakas na bumagsak sa sahig. Sa nangyari, agad na hinawakan ni Teacher Ling ang braso ni Chen Do. Sa gulat, kinilala niya ang teknik na ginamit nito at agad na nagtanong kung umabot na ba sa tier isang perfect ang martial skill niya. Kalmadong ipinaliwanag ni Chen Do na sinuwerte lamang siya at nag-breakthrough kagabi. Ngunit para kay Teacher Ling, mas nakakatakot pa ang paliwanag na iyon. Umabot sa 70% overnight, isang bagay na halos hindi ka panipaniwala. Nabasag ang pag-iisip ng guro nang mapansin niyang nakahawak pa rin siya sa braso ni Chen Do. Nang ituro iyon ni Chen Do, napabuntong hininga si Teacher Lim at agad siyang binitawan. Pagkatapos, buong lakas niyang inanunsyo na ang nanalo ay si Chen Do. Hindi makapaniwala ang lahat. Nanalo siya kahit may pagitan na isang buong level. At higit pa roon, isang atake lamang ang ginamit niya. Para kay Moret, hindi niya inaasahan na si Chen Do ay isang late blooming genius. Dahil sa panalo, ipinaalam ni Teacher Lim na nakuha ni Chen Do ang seat number 10. Tinanong siya kung nais pa niyang magpatuloy sa hamon. Ngunit tumanggi si Chen Do. Sa isip niya, kahit umakyat pa siya ng ilang ranggo, hindi rin naman gaanong magbabago ang resource subsidy. Mas mabuting magtipid muna ng lakas. Matapos ang laban, agad na lumapit si Moret at hiniling na idagdag siya sa WeChat. Mas madali raw ang komunikasyon kung magkakilala sila. Bagamat naguguluhan, tinanggap ni Chen Do ang mga imbitasyon. Maging si Pang Hu, na nagyabang kanina, ay biglang nagpakumbaba. Humingi ito ng tawad at nakiusap na huwag nang dibdibin ang mga sinabi niya. Tahimik lamang si Chen Do. Sa isip niya, marunong si Pang Hu yumuko kapag kailangan, at tumayo kapag oras na. Ngunit hindi niya namalayang seryoso ang titig ni Teacher Lim sa kanya. Pagkatapos ng klase, tinawag siya ng guro at sinabihang sumama sa opisina. Lumipat ang eksena sa opisina ng prinsipal. Pagkatok sa pinto, agad na pumasok si Teacher Lim, kasunod si Chen Do. Agad na nagtanong si Teacher Lim tungkol sa Mount Everest Martial Arts University at Mount Tai Martial Arts University, mayroon pa bang slots para sa early special admission? Nagulat ang prinsipal, ngunit pinaupo muna ang dalawa bago magtanong kung bakit iyon ang kanyang pakay. Ipinaliwanag ni Teacher Lim na nais niyang subukan ni Chen Do ang landas ng early special admission.
Ipinaliwanag ng prinsipal na ang dalawang universidad ay kabilang sa top 8 famous schools, at malinaw ang minimum requirement, tier 1 perfect na martial skill. Bagamat kulang na lamang ng 1% si Chen Do, sinabi ng prinsipal na ang 1% na iyon ay napakahirap lampasan. Ngunit iginiit ni Teacher Lim na subukan pa rin, may instrumento naman para sukatin ang martial skill. Napabuntong hininga ang prinsipal at sinabing sadyang makulit si Teacher Lim. Gayunpaman, itinuro niya ang instrumento. Ang maximum limit nito ay tier 1 high stage, sapat para sa pagsusuri ng estudyante. Inutusan ni Teacher Lim si Chen Do na ulitin ang atakeng ginamit niya sa sit-rankang battle. Sa sandaling iyon, pinakalma ni Chen Do ang sarili at pumikit. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad siyang pumwesto at pinakawalan muli ang Pale Dragon Point Thrust. Isang napakalakas na bughaw na bugzo ng enerhiya ang sumabog, at tuluyang nasira ang instrumento. Namutla ang prinsipal sa gulat nang tumalsik ang ulo ng instrumento. Hindi siya makapaniwala. Ipinaliwanag ni Teacher Lim na hindi rin niya inaasahan ito, kahapon lamang ay tier 1 high stage pa si Chen Do, ngunit kagabi ay nag-breakthrough ito at ngayon ay ganap ng tier 1 perfect. Humingi ng paumanhin si Chen Do, ngunit mariing sinabi ni Teacher Lim na siya ay isang tunay na combat genius. Ang instinct niya sa laban ay tila isinilang para sa tagumpay, isang bihirang katangian. Ayon sa guro, sa lahat ng taon ng kanyang pagtuturo, ito ang unang pagkakataong nakatagpo siya ng estudyanteng may ganitong presensya, tila isang mandirigmang dumaan na sa hindi mabilang na laban sa buhay at kamatayan. Sa mga salitang iyon, nangilabot si Chen Do. Dahil dito, agad siyang itinuring ng prinsipal bilang priority student. Ang kanyang training resources ay pansamantalang itinaas sa antas ng SIT No. 1. Plano rin ng paaralan na i-endorso siya para sa early special admission sa pamamagitan ng 100 Cities Hegemony Tournament, kailangan lamang niyang makapasok sa top 3. Nagtanong si Chen Do kung ano ang early special admission. Ipinaliwanag ni Teacher Lim na sa normal na college entrance exam, kailangan ng life intensity na hindi bababa sa 6.5, isang halos imposibleng abutin sa maikling panahon. Ngunit sa special admission path, sapat na ang tier 1 perfect isang buwan bago ang exam. Pagkatapos ng torneo, mismong mga guro mula sa Mount Everest at Mount Tai ang darating upang magsagawa ng assessment. Nagtanong si Chen Do kung maaari pa rin ba siyang kumuha ng normal entrance exam kung sakaling pumasa siya sa special admission. Nang tanungin kung may nais ba siyang universidad, tahimik na binanggit ni Chen Do ang Mount Wang Martial Arts University. Nagulat ang guro, halos pareho lamang naman ang resources ng top 8 schools. Ngunit ipinaliwanag ni Chen Do ang dahilan. 6 na taon na ang nakalipas, sinalakay ng giant race ang Cloud Thunder District sa Lake West City. Kahit dumating ang City Defense Corps, kulang pa rin ang manpower, at nauwi yun sa daan-daang libong pagkamatay. Ang tanging hangarin niya ay manatiling ligtas at payapa ang kanyang pamilya. At kung sakaling dumating ang krisis sa Liang City, nais niyang makabalik agad upang iligtas sila. Sa puntong iyon, lubos na naunawaan ng guro ang nais ni Chen Do. Para sa kanya, ang ganitong pananaw ay nagmumula sa mga taong nawalan na ng pamilya. Ngunit si Chen Do, sa murang edad at may buo pang pamilya, ay mayroon ng ganitong pananagutang iniisip. Napagtanto niya na si Chen Do ay isang taong kayang umako ng mabigat na responsibilidad. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.